Paano kung nagkamali ako? Itong mga nakaraang linggo na pag-usapan natin yung repressive and preventive system. So, si repressive system, ito yung using fear to impose yung rules. And while si preventive system, ito yung opposite, which is using loving kindness. So may mga pagkakataon kasi na si repressive system, hindi naman siya totally hindi beneficial. Pwede natin siyang gamitin sa mga pagkakataon na pagka may life-threatening situation, ganyan, pwede naman siyang gamitin talaga. And may benefit siya sa mga ganong instances. So, nitong nakaraan, Mami, may nakwento ka na may mga patients ka na ganito yung situation. Ano? Maganda ata na i-share natin sa kanila yung stories. Yes, Daddy. Mayroon akong ikukwento sa inyo. Napakaganda nung istorya ng aking pasyente. No? Itatago po namin ang kanyang mga detalye. Ito pong aking pasyente ay she's already in her 80s. Elderly woman po siya with 2 children. And whenever I meet with her family, ikukwento sa akin ng kanyang mga anak how she raised them. She was a single mom because her husband died early. So, she was left with 2 children na maliliit pa. So, ang hirap ng buhay nila kasi kailangan niya mag-mommy duties and she has to take odd jobs. Namamasukan din siya bilang katulong. Ikukwento sa akin ng mga anak niya gaano kahirap ng kanilang buhay and kung paano din sila pagalitan ng kanilang ina. Grabe daw, no? Yung makikita mo din habang nagkukwento sila, may fear pa rin as they recall how they were treated as children. Kung paano yung mga masasakit na salita, masasakit na mga pamamalo at mga pananakit na ginawa ng kanilang ina. But beside it, is they recall also how their mom loved them and how she taught them how to pray. Napaka-importante kasi po nung sinabi nila na yon na natutunan nilang magdasal. Tuloy na bukas ang kanilang mga isipan kung bakit yun ang nangyayari sa kanila. And that helped them process yung nangyari sa kanila when they were young. Bakit kailangang repressive system yung kanilang kaharapin na pagdidisiplina ng kanilang ina. There are times when we have to use drastic measures. Sino bang gustong magulang yung parating galit? Sino bang gustong manakit ng anak? Wala po. And we have to remember that our parents are also operating based on their fears. Sila rin po ay minsan naging bata at minsan din po silang tinakot o nagkaroon ng mga trauma that they carry on to their children. Pero ang maganda po nito is, ang kanilang mga anak po, ang kanya pong mga anak ay natutong lumapit sa Panginoon at mas naiintindihan nila yung bakit mas napatawad po nilang kanilang mama because of what happened. Ang ganda po ng story. Ito po dahil magfa-Father's Day naman, yung akin pong isa namang pasyente na lalaki. Ito pong pasyente ko po na ito ay ganun din po, elderly, na may mga anak. He recounted how hard he has been to his children. Talagang mahigpit po ang kanyang pamamaraan. Repressive, intimidation, masasakit na pananalita, masasakit na mga pamamalo. Later on, he encountered good friends along the way, no? Good friends meaning ito po ay mga naging positive influence sa kanyang buhay. Nakita niya na itong friends niya nagsisimba. Itong friends niya parating ng tawa. And most of all, yung friends niya demonstrated real love for their families. Puro mga family men ito. And then, itong taong ito, itong pasyente na ito, na dating mahigpit, malupit na magulang, kinakatakutan, nagkaroon ng pagbabago. Natutunan niya yung pamamaraan ng Christian friends niya. Natutunan niya kung paano magmahal sa loob ng kanilang pamamahay. Na pwede naman pala siyang sundin nang hindi siya nananakot. Na natutunan niyang makipagkapwa, makipagrelasyon sa kanyang mga anak ng may pagmamahal, loving kindness, kinakausap niya. Of course, hindi perfect itong patient ko na ito. Kinuwento niya na marami siyang mga pagkukulang kahit na natutunan niya na yung mga pamamaraan ng kanyang mga kaibigan. But the thing there is, this patient of mine tried. Later on, na itong taong kinatatakutan became a well-loved man inside his home. He earned respect not by intimidation, but through love. Happy Father's Day po sa ating lahat. Happy Father's Day, Daddy. Thank you. Happy Mother's Day. Tapos na yun last week. Ang ganda ng story, Mami, Yes. na shinare mo.
ang daming pwedeng makuha ng aral. Na kailangan nandun si Lord eh. Siya yung special ingredient sa ways natin bilang parents. So yung repressive system, pwede rin naman siyang in times of need sa mga certain circumstances. Pero huwag natin kakalimutan na inject doon yung teachings ni Lord, yung ways ni Lord, no? Which is yung preventive system. So, gusto kong share dun sa Bible, sinabi dun, na children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that is, may go well with you, and that you may have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. From Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Para po sa ating lahat ng mga anak, meron dito na provision talaga na we are told by the Lord to obey our parents. Tapos nun, honor your father and your mother. Honoring them is giving them what is due. Parang DNA kasi natin sila eh. Galing sa kanilang dalawa yon. If you dishonor them, sino dinidishonor mo? Sarili mo. So, we have to respect and love them. Tapos nun, meron nga lang kailangan maging aware tayong mga magulang. Do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. Yes. Paano pagka humari yung ways ng parents is naliligaw na. Hindi na siya yung way ni Lord. Hindi na siya kasama sa commandments or hindi na siya yung way of loving kindness. Ganyan. Paano pagka ganun? Dito papasok yung Acts chapter 5 verse 29. We must obey God rather than men. Yes. Okay. Si Lord muna bago kahit sinong tao. Minsan may mga pagkakataon na magkaiba ang sinasabi ng mga tao. Kahit na magulang pa natin sila. Uunahin po natin si God. Yes. Kaya mga magulang, paano mangyayaring intact ang family? Ilapit mo sila kay Lord. Maging malapit ka rin kay God. Kasi si God ang nagtuturo sa mga anak mo na honor your father and your mother. So if your children love God and they honor God, it follows that they will also honor you. So, doon din papasok si Lord din yung nagtuturo ng forgiveness. So, kahit na may mga mali tayo bilang magulang, kapag nilapit mo sila kay Lord, parang insurance yan eh. Sure ka na, di ba, no? Na magiging solid kayo as family. Yes. With this, happy Father's Day, Daddy. Thank you. At sa lahat po ng mga daddies dyan. Yes. Nakakatawa po. Kami po ay napakalaki ng gratitude sa lahat po ng mga ama sa buong mundo. Maraming salamat. Mayroon ba kayong health-related concerns na gustong ikonsulta pero gusto niya family-centered approach? Pwede ba ang high blood? Yes. Yung pagtatain ng bata? Yes. Pwede ba pagka hindi makatulog dahil sa problema? Yes na yes. Pwedeng-pwede po yan lahat. You can book through Tahanan ni Maria online. Send us a message. Click nyo lang po yan at tayo po ay pwedeng mag-usap sa Facebook Messenger or you can proceed at Katrina Capellan MD to book a consultation. Dito sa Tahanan ni Maria, hindi lahat ng gamot ay nasa botika. Ah, ayos yung tagline natin, ano? Alright. We will be ending with a prayer. And this prayer I dedicate to my Papa. Happy Father's Day, Paps. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. And may all dads who went to the afterlife rest in peace. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so, again, if you need
a family-centered approach in dealing with illnesses. Kung meron po kayong gustong ikonsulta, pero gusto nyo with a touch of the family way of dealing with it, you may go to Tahanan ni Maria online consultation. You can just click yung atin pong message button or you can proceed to Katrina Capellan MD to book your consultation. Maraming salamat po. Happy Father's Day!